nang makumpleto ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang Phase 2 ng Uniform Ticketing System sa Kamaynilaan. Sa ilalim nito, pare-pareho na ang multa ng mga traffic violation saan ka mang lugar mahuli. Ngayon kasi magkakaiba pa ang penalty ng ilang mga syudad. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, ayon sa MMDA ay may ilang drivers daw na mas pipiliing mahuli na lamang sa isang syudad sa Metro Manila na may mababang traffic violation penalties kung ikukumpara sa ibang cities dito sa Metro Manila pa rin. Ito raw ay isa sa mga dahilan kung bakit dapat daw na maging pare-pareho o uniform ang penalties sa buong Kamaynilaan. Alas 3 ng hapon habang light to moderate pa ang traffic situation sa EDSA southbound lane bandang Muñoz sa Quezon City. Inabot pa ng ilang metro bago tuluyang huminto ang isang silver na AUV matapos parahin ni Traffic Constable Brian Llanera. Ang ending ng plaka ng sasakyan, 1, bawal sa kalsada tuwing Lunes. Agad tiniketa ng enforcer ang driver at ipinaliwanag kung paano mabubura sa record ng MMDA at LTO ang kanyang violation. Nahuli kayo ng coding, ito po allowable po sa ibang sa local. Hindi na po kayo pwedeng tikita bago sa tikita na po tayo. Babayaran na lang po ito sa Metro Bank. Ang penalty, 150 pesos. Mamadali kami, isa lang sasakyan namin eh. Sa pwesto pa rin yun ng enforcer, 2 pang jeepney driver ang natiketa naman ng obstruction dahil sa paghahanap ng pasahero. Driving while texting, illegal counterflow, defective headlights, iba't ibang violations, iisang hitsura ng ticket sa buong Metro Manila simula pa noong isang taon. Alinsunod sa Phase 1 ng Uniform Ticketing System ng MMDA. Pero bukod sa iba't iba ang halaga ng multa depende sa violation. Magkakaiba rin ang penalty sa iisang offense, depende naman kung saan mauhuli ang driver. Halimbawa, drag racing sa Parañaque, 5,000 pesos ang penalty. Higit na mas mataas kumpara sa 2,000 pesos na fine kung sa Pasay mauhuli. Ang problema ng hindi uniform, kung ikaw let's say dumadaan sa Makati at ikaw ay nahuli, let's say ang penalty doon is 150, let's say for a obstruction, and then sumunod ka sa Pasay, mas mataas pala yung penalty doon, 300. Ang ginagawa ng iba, magpapahuli na lang dito sa Makati and then gagamitin nila ito para hindi na sila mahuli sa Pasay. Ayon sa MMDA, aprobado na ng Metro Manila Council ang Phase 2 ng Uniform Ticketing System kung saan magiging pare-pareho na ang penalty ng isang violation saan man sa Kamaynilaan. Sa ngayon, hindi pa pumapasa ang resolusyon sa City Council ng 17 local government units ng Metro Manila. Pero target daw ng MMDA na ipatupad ang penalty scheme sa susunod na taon. Kasi kapag ang isa lang, iba-ibang preso, hindi magkaintindihan, magkakagulo po tayo talaga. Ganun pa rin yun. Basta ang kainaman lang, sumunod lang sila sa batas. Jessica, pagkatapos nitong uniform penalty ay itong Phase 3 naman ang uniform ticketing system ang nakatakdang ipasa ng Metro Manila Council. Sa ngayon kasi, Jessica, tanging MMDA constables lamang ang pwedeng makahuli at sa pamamagitan nito ay magre-reflect yung violation dun sa LTO o kaya dun sa pinakalisensya mismo o sa records ng driver sa ilalim daw ng third phase. Itong ticketing system ay magagawa na rin daw ito ng traffic enforcers mula sa local government units. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.